Anyway, Sir Jigs, oo, gusto kasi naming matanong, ano po ba yung tungkol sa nireklamo nating Citizens Crime Watch laban kay Secretary Vince Dizon Noong tungkol dun sa 2019. Southeast Asian Games? Ay, happy 3K! 3,000 live viewers! Oh, hi! Okay. Actually, ay final natin. Opo. Yung final natin is grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Opo. Tapos yung isa, malversation of public funds and property violation of Section 3 RA 3019. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oh. Pakikwento po, bakit po tayo nag-file ng reklamo laban kay Vince Dizon nung siya ay kabinete pa ni Pangulong Duterte? 2021, pandemic time po, ang ating pong complaint ay nag-ugat doon sa pinagawa po nilang sports facilities na ginamit po nung ASEAN Games. Kung ngayon po matatanda noon, yung issue na yan, di ba nakaupo po si dating GOCC legal counsel, si Attorney Jurado, Opo. na hindi niya po sinangayunan yung joint venture agreement. Ayun, Ngayon, oo, tama. Sabi ko na dapat sasangayunan po ng legal counsel ng GOCC. But unfortunately, inintriga siya roon ng mga kasamahan niya. Ang ginawa po ng gobyerno natin noon sa ilalim po ng administrasyon ng dating Presidente Rodrigo Duterte, napalitan po siya bilang legal counsel. Opo. At nung palitan po yan, nasangayunan na po yung joint venture agreement. Ayun. Sa tingin po natin, tama po yung opinion, yung legal opinion ni Atty. Jurado na i-public bidding. Yan, So, walang public bidding ito? Wala pong public bidding. Ngayon, ang nangyari po, yung joint venture agreement nila, ibinigay po nila doon sa isang Malaysian company. Na yung Malaysian company na yan, ito po ang pinag-usapan po dito ay 8 billion worth of project. Wow, malaki. Ngayon, Billion? Laki. yung Malaysian company, magbababa po ng pondo dito, mag-infuse ng pondo. Pero ang nangyari po, nangutang sa DBP at napurban po ng nasa 9B, mahigit. So doon lang, kumita na sila ng mahigit 1B. Wow. So, parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Opo, ganun po ang nangyari. At ang masakit pa po dito, doon sa joint venture agreement nila, ang gobyerno po natin magbabayad ng almost 2.5 billion a year for 5 years. So kung ito-total mo po yun, naabutin sa 11B yung cost ng project. Oh, laki. Yun, malaki Doon po sa project na yan, ito turn over po ng Malaysian company sa ating gobyerno after 5 years pa. So ibig sabihin, kikitaan pa nila sa loob ng 5 taon. Oh. Pambihira. Malaki. Parang mukha ni Terry doon, malaki. Oo. Doon po tayo nagkaroon ng pagduda dito sa transaksyon na ito. Kaya nga po, pinail po natin. Ayun. But unfortunately, hindi po natin nakita, hindi natin nalaman agad na ito pala dinismiss na nila noong December 2021 pa. Oh. Hindi tayo na-inform. Pwede ba natin pabuksan ulit yan? Opo, pwede po dahil ang resolution po ng ombudsman is insufficiency of evidence. Siyempre without prejudice. Yes. To filing a case kung may makuha tayong ibang dokumento na magsustain doon sa ating complaint. Ayun. Hindi dapat pala ang NBI ang gumawa niyan. Isabay na nila. Di ba? Pero ang naintindihan po natin, ang NBI kasi, ang direksyon po ng kanilang investigation ngayon, doon po sa issue ng yung nagpatakbo po ng ASEAN Games, which is yung NGO na Piskog.
Eh, di manawagan tayo ngayon sa NBI na ibalik dito. Insufficiency pala eh. Hindi pala absuelto na sinasabing walang kasalanan. Ayun. Kailangan lang ng ibang dokumento. Hindi di ba sabi nila, ayaw nila ng anomalya. Opo. O di ba masipag si Matibag na mag-imbestiga. Yun. O di isama niyo to ngayon. O di ba? Ayan. O. I-request na lang. Iba po yung pinaguna ng pondo doon sa kung matatandaan po natin yung issue sa Caldero. Ang pinagkunan po ng pondo doon, iba po doon sa 8B. Okay. Oo, laki ha. So yung siguro ang nais-imbestigahan ng National Bureau of Investigation pagkat na-dismiss na po yung isa na pinal po natin against Secretary Bastation. Oh, pero wala without prejudice pala 'yon. So pwede pang i-reopen. Pwede pa po yan kung meron tayong mga bagong ebidensya, pwede pong i-reopen. Eh di manawagan tayo sa NBI. Sila ang National Bureau of Investigation. Tayo, privado tayo eh. Sige, manawagan tayo, Manang Diego. Opo, Manawagan ba kayo sa NBI ngayon tungkol dito sa investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon? Noon po kasing time na yan, pandemic time, nahirapan po tayong gumalaw at hindi tayo nakakuha ng ibang dokumento kasi yung papunta na po doon sa investigation sa isang NGO na pinamumunuan po ni Senator Cayetano. Pero hanggang doon lang po sa sulat natin sa COA at hindi na po tayo nakakuha ng sagot sa COA at nahirapan na rin po tayong gumalaw because sabi ko nga is pandemic time. Kaya hindi nakalabas. Investigasyon natin. Eh ngayon, hindi na pandemic. Ituloy natin, Manong Jig. Sige. Next week, banata natin! Hyper talaga. Oo. Hindi, kasi selective justice sila eh. Hindi pwede yun, di ba? Ayan, So, sila na rin na nagbukas, kung Matibag na rin na nagbukas, di tuloy-tuloy na natin, lubos-lubosin na natin, Direktor. Ayan. Sige, pabuksan namin. Liliham kami ng formal sa inyo, ha? Pupunta kami sa inyo, ha? At magpe-press con kami para manawagan sa inyo. Tingnan natin kung kikilos po kayo, ha? Ayan, ha? Magkasubukan tayo. Anyway, hindi na naman kayo pupuntang Bangkok. Hindi na kayo makakabili ng Bangkok. Edi... Pwedeng-pwede na. Ayan. By the way, happy 3,000 live viewers. Thank you guys for watching. Yan. Matagal pa tayo. Meron pa tayong oras. May oras pa. Extended Anyway, tayo. Extended. May huling panawagan pa kayo para sa araw na ito sa ating mga kababayan na Manong Diego. Sige po, ang maganda po ngayon kasi hindi na lang po dati tayo lamang po sa Citizens Crime Watch. Ang talagang isa sa matigasig na lumalaban po sa korupsyon. Pero ngayon, nagising na po ang taong bayan. Kaya kakampi na po natin ang taong bayan dito at tayo naman ay natutuwa po sa ganyang sitwasyon ngayon na napupukawan po ang damdamin ng ating pong mga kababayan. Yun. Tama. Hindi na kayo nag-iisa. Alam nyo, kung si Manong Diego, napakatagal at napakalaki na ng sakripisyo nito para sa taong bayan. Kasama niya lagi sa mga investigasyon ng anomalya. Itong si Charlie Gadi, na isa ring opisyal namin sa Citizens Crime Watch. Ay, Charlie Gadi. Kaibigan din natin yan. Manang Jubes, yan sa 44, yan, ECW yan, then Baxia. Maraming mga skandalo na pinaimbestigahan yung Citizens Crime Watch. Tsaka attorney, yes, gusto rin makiisa sa inyo ni attorney Dr. Montemayor. Yan. Yung kanyang anak po ay isa sa miyembro ng SAP-44. Ayan. Kaya soon makikita kayo. Ayan. Kuya Jigs, ano pang dagdag na paalala mo? Yun lang po at kung talagang ang NBI po ay desidido, tayo naman po ay makikipag-cooperate. Yan. Ayos. Kung desidido. Anyway, malalaman po natin yan. Maraming salamat po, President Diego Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Thank you for honoring our invitation. Salamat, Kuya Jigs. Okay. Yan po ang tinig ni Diego Magpantay. Diego! Go! Ano nga apelyido ni yung isang Diego na kaibigan natin?
Si Diego Bandido. Ayun, yun ang ibig sabihin, si Yes, Diego oo. Bandido. Totoo yun. DJ yun, si Diego. Siya yung... Sumuko ka, Diego Bandido. Hindi, siya yung batiyon. Yun siya yun. Oh, Tinig siya yun, tinig di ba? yun. Oo. Galing yan eh. Anyway, Okay. huling talata na natin. Huling talata eh. Sa araw na ito, bago tayo mag-weekend. Pero Ayan. by the way, Sabado po, bukas, Opo. 3 to 4 naman, Small talk sa naman. SMNI. Oo. Ang aming panauhin, alam mo kung sino? Sino po? Si Jojo Alihar. Wow, hi Jojo. Oy, Jojo, manonood ako Last sa week, inyo. ang panauhin namin si Mark Leviste, Ayan. former Vice Governor ng ilang dekada ng Opo. lalawigan ng Batangas. Ayan. Anyway, ito, huling talata. Ito, nagtataka ako rito. Sabi ng Malacanang ay dead ma daw. Wapakels. Wapakel. Walang pakialam? Why? Wapakels daw si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang walang kwentang satisfaction ratings na negative chuchu. May kanya-kanyang ano naman yan. Eto, sabihin mo kung anong sabi ng Malacanang. Second paragraph. Ikaw na Anong magbasa. sabi po? Ayan, the Ayan, latest social. Ito, pangalawa paragraph. Okay. Nandiyan Sabi ka nga ba? po. Tama ba yung pahina mo? Ayan. Mukhang mali eh. Kwet. Oo. Mga Ayan, ba yan. naman? Eto ba yan? Yan. Ayan. Oh. Okay, ang Pangulo ay hindi po apektados ng numero. Tumaas yan. Bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Sabi po na Yan. Presidential Yan. Communication Office Under Secretary and Palace Press Officer Claire Castro said during a palace briefing. Ano ba sabi niya? Ano ba? May karugtong pa yan. May Ang karugtong sabi yan. pa niya, kung ano ang kailangang maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Yeah. She added, merong dagdag ko. Okay, isingit lang natin ito. Parang insertion sa budget. Yan, Si may Kat singit. Lover. Ayan. Idol, Attorney Topacio, pa-shoutout po ulit watching from Miami, Florida. Your program is my sleeping pill. Ibig nyo sabihin, Pampatulog? boring kami. Oy, grabe the best. Kayo kayo Oo nga. Bakit kayo tutulog? Anyway, nagbibiro lang po Tsaka si kami. Miss Kat Lover. Manungsong, mabuhay ka, Manungsong. Alam namin ang ibig mong sabihin. Opo, Anyway, opo. balik tayo rito. Alam mo, para sa akin, katakataka yan. Why? Kasi, bakit hindi ka mababahala? Sabi mo, trabaho lang ako. Kung mababa ang satisfaction rating mo at pangulo ka, Dapat ibig mag-alala ka. sabihin- mag-alala ka. Ibig sabihin, ay yung ginagawa mo ay hindi gusto ng taong bayan. Pero attorney, ang tanong dyan, yan ba ang totoong sinabi kay attorney Claire Castro? O baka naman siya lang mismo nagsalita nun? Ay, hindi. We have to presume Hindi na galing sa Pangulo. Hindi. We have to presume na Na kapag galing. yung spokesman ang nagsabi, galing sa Pangulo. May presumption yan Sa of bagay. regularity. Yun lang, Oo. yun lang. Okay, sige. To be Kaya nga corrected. kasi, Stand corrected. ibig sabihin, hindi tumutugma sa gusto ng taong bayan ang ginagawa mo. Dapat mabahala ka. Hindi nagugustuhan yung ginagawa mo. Parang yung nanliligaw ka di ba? Opo. Sasabihin mo, binigyan mo ng tsokolate, ayaw. Ayaw. Ayaw pala ng tsokolate, may diabetes pala yung nililigaw. Oh. Kaya pala ayaw. Ang gusto prutas. Oo. Ano naman? Nire-reject. Ayaw pa rin. Binigyan mo ng bulaklak. Ayaw. Ayaw pa rin. Ay, nana. Yung pala may allergy sa pollen. Di ba? Wala na. Ibang gusto. Chicharon. Gusto chicharon. Chicharon. Di ba? Masarap Baka yan. sasabihin mo, wala akong pakialam kung ayaw niya. Wala kang pakialam, di ka sasagutin nun. Ayun lang. Yun lang. Yun dapat Oo nga. mapahala ka. Oo, at Because, solusyon ang hanapin. ito na nga, may issue na nga na nabudol mo na ikaw ay nanlinlang na yung sinabi mong gagawin mo na 20 pesos na per kilo ng bigas na yung maraming pabahay 5,500 flood control ipapagpatuloy natin Yun lang. yung peace and order bla 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 ay Yun hindi mo lang. ginawa kaya yamot sa'yo hindi mo ba nakikita hindi lang naman mababa na katulad ni Chief Justice plus 10. Kasi, normal naman yun kasi mahirap talagang mag-relate ang mga ordinaryong mamamayan sa trabaho ng hudikatura. Ayun lang. Pero ikaw ang presidente. Number 1 yung plaka ng kotse mo, di ba? Number 1. One. Ikaw ang pinakamataas. Opo. Hindi ka nagko-connect. Kung walang connection, kung walang trust,
Negative 32. 35 ba? 32. Ay, paktay na. But how can Ganyan. you govern if you do not have the people's trust? Public office is It's a public trust. It's public trust. Kung walang trust sa yung public, kamoting kahoy na may Okay. ulalo ka.